Kabanata 101. Nagpalit si Maisie ng isang set ng plain and neat office attire. Pinili niyang magsuot ng purong puting Y-neck, lantern sleeve na pang-itaas, at isang pares ng beige na high-waisted, wide-leg na pantalon. Isang laso ang itinali sa kaliwang bahagi sa baywang na siyang nagpaganda sa kanya. Mukha itong simple ngunit hindi nagkukulang sa fashion sense. Dinala sila ng waiter sa private room habang naghihintay sa labas ng pinto ang dalawang bodyguard na nakaitim. Mr. Goldman. Tumango ang mga bodyguard na nakaitim kay Nolan at itinulak ang pinto. Sa pribadong silid na pinalamutian ng elegante, nakaupo sa mesa ang isang prestihiyosong lalaking nasa edad 50. Ang pakiramdam ng pang-aapi na nagmula sa lalaki ay napakatindi na ito ay karapat-dapat sa isang taong kasing hari ng ama ni Nolan. Gayunpaman, ang mga Goldman ay palaging isang mayaman at kilalang pamilya, kaya dapat lang na magkaroon sila ng mataas na pamantayan para sa kanilang manugang. Dapat nilang asahan na ang kanilang manugang na babae ay dapat anak ng isang maharlikang pamilya o tagapagmana ng isang konsorsyum. Pinulupot ni Nolan ang kanyang braso sa baywang ni Maisie at inakay siya pasulong. Dad, dinala ko po rito ang manugang mo. Nagulat si Maisie. Ano? Si Mr. Goldman Sr. ay pinagmasdan ng itsura ni Maisie. Hinigpitan ni Maisie ang kamay na nakahawak sa kanyang handbag, pero napakakalma pa rin ang inasal niya sa ibabaw. Natutuwa akong makita ka, Mr. Goldman. Wala akong pakialam kung kontento siya sa akin o hindi. Anyway, hindi ko naisip na ipakasalan ang sarili ko sa Goldmans at maging Mrs. Goldman. Mas gugustuhin kung hindi siya kontento sa akin. Kung manggagaw siya na babayaran niya ako ng $15 million para iwan ko ang anak niya, papayag ako. Ikinaway ni Mr. Goldman Sr. ang kanyang kamay. Umupo ka, hindi na kailangang magpareserba. Pumunta si Maisie sa gilid at umupo. Sumulyap sa kanya si Mr. Goldman Sr. Hindi ko inasahan na ang gayong binibini ay mangganganak ng 3 anak para kay Nolan. Mahigpit na nakalapat ang mga labi ni Maisie habang ang mga kilay nito ay hindi maiwasang kumunot. Ang mga bata ba ang tanging bagay na pinapahalagahan ni Mr. Goldman Sr.? Baka may balak siyang ipaglaban ang kustodiya nila. Dapat marami kang kasalanan para maipanganak ang mga batang ito para sa batang ito. Blessing ng anak ko na magkaroon ng ganitong disenteng babae na nahilig sa kanya. Nagulat na naman si Maisie. Ano? Tulala siyang tumingin kay Mr. Goldman Sr. Nasaan na ang cheesy cliché na inasahan ko? Hindi ba dapat magsimula ang pag-uusap sa babayaran kita ng $15 million para iwanan ang aking anak na mag-isa? Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Kahit gaano ako kasama, ikaw pa rin ang nagluwal sa akin. Kung nalaman ko na nagsilang ako ng isang alibughang anak na lalaki, na handang bumuo ng pamilya sa edad na 30, sinakal na kita hanggang sa mamatay noon. Nagalit si Mr. Goldman Sr. Dahan-daang lumipat ang tingin ni Maisie, at sa huli ay damapo ito kay Mr. Goldman Sr. Mr. Goldman, itinaas ni Mr. Goldman Sr. ang kanyang kamay, pinutol si Maisie, at mahinahong tumugon, okay lang, talagang kakampihan kita kung pretuhin ka ng masama ng batang ito sa hinaharap. Iniwan mo ang aming pamilya na may 3 tagapagmana, na ginagawa kang tagapagligtas ng mga Goldman. Kung hindi dahil sa'yo, sa pamilya natin matatapos na sana ang legacy sa kamay ng bastos na ito. Napaawang ang labi ni Maisie at hindi na umimik. Si Mr. Goldman Sr. ay talagang mukhang Kat-Angie tangi gaya ng naisip ko. Ngunit hindi ko inaasahan na ang lahat ng kamahalan ay isang harapan lamang. Kaya lang medyo nagulat din ako kung gaano kasaya sa akin si Mr. Goldman Sr. Sinipan ng nanay ni Nolan ang balde sa murang edad. Noon pa man ay napaka-rebelde niya at hindi nakinig sa anumang sinabi ko. Nakahinga ako ng maluwag na may tao na may kakayahang kontrolin siya. Mamantong hininga si Mr. Goldman Sr., nag-isip ng kung ano, at muling tumawa. Nakilala ko na sila Waylon at Daisy. Inisip ko na dapat silang mga anak ni Nolan noong una ko silang makita, ngunit hindi ko inaasahan ito na totoo. Napatitig si Maisie sa lalaki. Ang pag-ibig na mayroon siya para kay Waylon at Daisy, na nahayag. Sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon, ay tunay. Dahil dito, medyo natarante si Maisie sa isang iglap. Ang pangalan mo ay Maisie Vanderbilt, tama ba ako? Opo, she nodded blankly. Magiliw na ngumiti si Mr. Goldman Sr. Then I will call you Z from now on. Nga pala, bumili ako ng regalo bago ako pumunta dito. Kabanata 102. Mr. Goldman, hindi na kailangan iyon. Dapat hindi na kayo gumastos pa. Nalilito si Maisie.
Paano ako makakatanggap ng mga regalo mula sa isang elder? Naglabas na ng brocade box si Mr. Goldman Sr. at dahan-dahan itong binuksan. Hindi ako sigurado kung ito ay akma sa iyong gusto. May isang napakataas na jade bracelet na nakalatag sa kahon. Tumingin ng malapitan si Maisie at natigilan. Ito ba ay isang Imperial Jade? Nagliwanag ang mga mata ni Mr. Goldman Sr. Oh, alam mo ba ang ganitong uri ng jade? Kumaibat ang sulok ng labi ni Nolan at bahagyang umangat. Dad, si Z ay isang designer ng alahas, kaya alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa alahas. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya ay napaka-incredibly insightful. Ang Imperial Jade na ito ay napakabihira kaya isa ito sa uri nito. Heirloom ito ng pamilya namin at ang dot na naiwan ng nanay ni Nolan. Sinabi niya sa akin na ibigay ang Imperial Jade na ito sa asawa ni Nolan sa sandaling mahanap niya ito sa hinaharap. Nadama ni Maisie na hindi niya matatanggap ang regalo ng basta-basta matapos makinig sa paliwanag ni Mr. Goldman Sr. Mr. Goldman, ang Imperial Jade na ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko talaga matatanggap. Paano mo maibabalik ang Reg Along ibinigay sa iyo sa nagbigay? Itatago ko ito para sa iyo sa ngayon. Tinanggap ni Nolan ang regalo sa ngalan niya. Ikaw, lumingon si Maisie at pinandilatan siya. Sumulyap sa kanila si Mr. Goldman Sr. at nakangiting sinabi, bata pa kayo. May oras pa para magkaayos kayo at ayusin ang mga bagay-bagay. Kung tutusin, kilala ko ang aking anak, upang malaman na hindi lahat ng babae ay maaaring kontrolin siya. Si Maisie ay malapit ng gumuho sa kaibuturan. Walang gustong kontrolin siya. Hindi ko gustong gawin ito. Gabing-gabi na nang magkasama silang dumating sa mansion ng Goldman pagkatapos maghapunan kasama si Mr. Goldman Sr. Umakbang si Mr. Cheshire na may malawak ng ngiti nang makita niya si Mr. Goldman Sr. Mr. Goldman, bumalik ka na. Oo, bumalik ako para makita ang aking mga apo. Lolo, umaba si Daisy kasama si Waylon at pagkatapos ay masayang tumakbo patungo kay Mr. Goldman Sr. nang makita siya. Lumuhad si Mr. Goldman Sr. para tanggapin siya sa kanyang mga bisig. Ang bigat, ha? Hindi po. Gumuso si Daisy. Nang makita ni Mr. Goldman Sr. si Colton, na kamukhang kamukha ni Waylon, kumaway siya sa kanya nang nakangiti. Halika rito. Lumapit si Colton kay Mr. Goldman Sr. Nako, hawig ka talaga kay Waylon. Hindi ka takatakang hindi ito namalaya ng iyong ama nang ginaya mo ang iyong kapatid. Nag-alinlangan si Colton bago siya binati, Hi, Lolo. Pinalibutan ng tatlong Rugrats si Mr. Goldman Sr. habang tinitingnan niya sila ng may kagalakan. Para naman kay Maisie, hindi maiwasang lumuwa ang kanyang mga mata nang masaksihan ang masayang tagpo sa gilid. Nararamdaman ko talaga ang init na hindi ko pa naramdaman sa Vanderbilt Manor sa Goldman Mansion. Ganito ba ang pagkakasundo ng mga miyembro ng pamilya? Ibinaling ni Nolan ang kanyang ulo upang tingnan siya, at ang kanyang mga mata ay nanlabo sa sandaling ginawa niya iyon. Lumabas ng banyo si Maisie pagkatapos maligo. Nang bubuksan na sana niya ang ilaw sa kwarto, ipinulupot ni Nolan ang mga kamay sa kanya, inikot siya, at inihiga siya sa kama. Nolan Goldman, anong ginagawa mo? Nilabanan ni Maisie ang kanyang katawan na nakadikit sa kanya. Tinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata, hinawakan ang kanyang kamay, at hinalikan ng marahan ang likod ng kanyang kamay. Ang aking ama ay lubos na nasisiyahan sa iyo. Napaiwas ng tingin si Maisie. Ano naman ngayon? Dapat mong makita na hindi lamang nasisiyahan ang aking ama sa iyo, ngunit mahilig din siya sa mga bata. Pinunasan ni Nolan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Hinding-hindi ka mamaliitin ng mga Goldman, at lalong hindi ako. Bahagyang nanginig ang pilikmata ni Maisie. Sa totoo lang, sobrang nakakaantig iyon, ngunit hindi pa rin niya mabuksan ang kanyang puso sa sinuman. Nolan, hindi mo naman siguro iisipin kung hindi dahil sa tatlong bata. Mahinang tanong ni Maisie. Tinitigan siya ni Nolan habang nanlalabo ang mga mata. Nakipagpalitan ng tingin si Maisie sa kanyang madilim na mga mata. Ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan ay isang aksidente lamang. Kabanata 103. Sa katunayan, ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan ay maaaring aksidente lamang sa iyo. Tinitigan ni Nolan ang kanyang mga mata at sinabi sa banayad na tono, ngunit hindi sa akin. Hindi ako gugugol ng labis na pagsisikap na hanapin siya kung ituturing ko lamang ang insidenteng iyon bilang isang aksidente. Siguro masasabing dinala ako ng taong nagdroga sa akin noon sa isang babaeng nagbigay sa akin ng one hell of a night 6 years ago. Yung kagandahan niya, ang bango niya,
hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat detalye. Ako ay nasa mundoan ng negosyo sa loob ng napakaraming taon at nakakita ng hindi mabilang na magagandang babae, ngunit hindi ko pa nakilala ang isang babae na makapagpaparamdam sa akin ng ganoon kalakas na sensasyon. Iyan ay isang bagay na kahit si Willow ay hindi makakamit. Bahagyang kinurot ni Nolan ang kanyang baba at pinunasan ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga daliri. Kahit 6 na taon na nanatili sa tabi ko si Willow, hindi ko siya ginalaw. Dahil ang babaeng nakasama ko noong gabing iyon ay isang taong may kakayahang gawin akong mawalan ng kontrol. Natulala si Maisie. Nililigawan ba niya ako? Halatang malandi siyang lalaki. Nolan, ikaw Ang halik na ginawa niya sa kanyang mga labi ay eksaktong kapareho ng nararamdaman niya sa sandaling ito, mabangis at marahas, at mahirap pigilan kapag nagliyab. Hindi mo ba naramdaman? Niluwagan ni Nolan ang kanyang pagkakahawak at mahinang umungol habang dumampi sa kanyang mga pisngi ang mainit nitong hininga. Nolan, hayaan mo muna ako. Nag-aalalang itinulak siya ni Maisie palayo, ngunit ang dibdib nito na nakadikit sa kanya ay muling nagpapigil sa kanya. Si Maisie ay nasa 6s at 7s dahil sa halik. Mahigpit niyang hinawakan ang kwelyo nito gamit ang mga payat niyang kamay. Napakainit ng kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ng pagkawala ng kontrol ay nagpapanik sa kanya, kaya nagsimula siyang tumutol at sinabing hindi malinaw, Nolan Goldman. Sabi mo hindi mo ako hahawakan. Huwag kang gumalaw. Hininaan niya ang boses, at medyo namamaos. Ang mga mata nito na nakatutok sa kanya ay kumikinang na parang mga sulo. Hindi kita hawakan, ngunit dapat mong bigyan ako ng isang piraso ng aksyon. Muli niya itong hinalikan pagkatapos sabihin iyon. Lahat ng nangyari sa tahimik na silid ay medyo nahihiya. Sinimulan ni Maisie ang buong proseso sa pamamagitan ng pagpupumiglas at paglaban, ngunit unti-unti siyang sumuko. May isang sandali pa nga na nasa bingit na siya ng pagpapasakop. Yung bracelet na binigay ni Papa, itago mo sa ligtas na lugar. Mahina ang boses niya, at medyo malakas ang tono niya. Pagkatapos ay tumayo siya, binitawan siya, inayos ang kanyang mga damit, at lumabas ng silid. Naiwan si Maisie na nakahiga sa kama, tulala na nakatitig sa kisame at iniisip ang nangyari. Mantik na akong sumuko ngayon lang. Si Mr. Goldman Sr. ay pinananatili ang 3 Rugrats noong mga araw na siya ay naninirahan sa Goldman Mansion, gusto rin ng mga bata na makasama siya. Para naman kay Maisie, siya ay nagdidisenyo at gumagawa ng mga alahas mula nang makuha niya ang kanyang mga kamay sa supply chain ng Taylor Jewelry. Siyempre, hindi siya tumigil sa pagbibigay pansin sa anumang bagay na may kaugnayan sa Vanna Jewelry. Matagal nang sikat ang Vanna dahil sa koleksyon ng Gothic na disenyo, ngunit dahil napakalimitado ang produksyon ng bawat item, maraming customer na nag-pre-order ang naglunsad ng sunod-sunod na reklamo. Ang pangyayaring ito ay nagpagalit kay Willow dahil palagi niyang hinihimok si Freddie na gumawa ng mga bagong disenyo. Nakipag-ugnayan si Freddie kay Kennedy, at pumasok si Kennedy sa opisina pagkatapos sagutin ang tawag. Ang bilang ng mga customer na nag-pre-order mula sa Vanna Jewelry ay lumampas sa daan-daang tao. Sa rate na ito, hindi namin magagawang tapusin ang aming sariling trabaho. Si Maisie ay may suot na cylindrical magnifying glass sa kanyang kanang mata, at siya ay nag-uukit ng isang bulaklak ng maingat. Matapos pakinggan ang mga salita ni Kennedy, itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya. Magkano ang kinita ng Vanna? Kabilang ang mga order na ginawa, nakagawa sila ng hindi bababa sa $900,000. Ang Vanna Jewelry ay nag-auction ng mga alahas na idinisenyo ni Maisie sa napakataas na presyo at kumita ng $6 million. Ang mga customer na nagbayad ng deposito upang i-pre-order ang mga produkto ay nag-ambag din ng hindi bababa sa $450,000. Nawala sa Vanna ng $9,500,000 sa kabuuan, kaya humigit kumulang $3 million ang layo nila mula sa ganap na paggaling. Napangiti si Maisie, mukhang nakatikim na siya ng pag-asa. Hinihikayat na ngayon ni Willow si Freddie na gumawa ng higit pang mga disenyo sa maikling panahon. Kabanata 104, ibigay sa kanya ang lahat ng mga guhit sa mesa. Plano mo bang bigyan siya ng higit pa? Oo, nagtaas ng mata si Maisie. Magsisimula siyang maging ambisyoso kapag natikman na niya ang pag-asa. Kaya para mas maging ambisyoso siya, kailangan nating masatisfy ang hanap niya. Inihatid ni Kennedy ang lahat ng mga disenyo kay Freddie ng palihim kasunod ng mga intensyon ni Maisie. Matapos makuha ni Freddie ang mga disenyo, pumunta siya sa Vanna Jewelry at iniabot kay Willow. Tuwang-tuwa si Willow nang makuha ng kanyang mga kamay ang mga sketch. Kung tutusin,
Aasa ang Vanna sa mga disenyo sa mga sketch na ito upang mapanatili ang kita at reputasyon nito. At kung ako ay makikilala bilang ang lumikha ng lahat ng mga disenyong ito. Tuwang-tuwa si Willow nang maisip niya ang pagpayag ni Freddy na maging ghost designer niya. Naipost pa niya ang lahat ng mga disenyong ito sa kanyang personal na Facebook at Instagram account. Tamang-tama, ang click-through rate ng lahat ng mga post ay umabot na sa 10,000. Nang makita ni Maisie na naipost ni Willow ang lahat ng mga disenyo sa Facebook at Instagram, ibinigay niya ang kanyang cellphone kay Kennedy. Tulungan natin siyang makakuha ng pwesto sa Google Trends at gumawa ng isang hype sa mga post na ito. #VannaJewelRiceDesigner #Willow Vanderbilt, alahas #. Si Willow ay sumikat ng magdamag. Ang lugar ng komento ay puno ng mga papuri at papuri para sa kanya, at bawat isang aspeto ng sitwasyong ito ay tila isang panaginip para kay Willow. Natuwa si Madam Vanderbilt na nagpalaki ang mga Vanderbilt ng isang tanyag na tao, at nagdala siya ng napakalaking benepisyo sa Vanna sa pamamagitan ng kanyang katanyagan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo si Stephen na matuwa sa pangyayaring ito dahil alam niyang hindi nagmula kay Willow ang mga disenyo ng alahas na iyon. "Willow, napakaganda mo." Patakbong lumapit si Linda kay Willow, puno ng inggit ang mga mata. Pagkatapos ay sinabi ni Madam Vanderbilt sa kanya, "Lynn, sundan mo ang iyong pinsan ng mas madalas sa hinaharap at hayaang dalhin kanya sa paligid ng Baseburg para mas makilala mo ang mga tao." Nahihiyang ngumiti si Linda. "Naiintindihan ko po, Lola." Tama si Lola. Napakaraming negosyante, dignitaryo, at sosyalidad sa isang maunlad na lungsod tulad ng Baseburg. Kailanman ay hindi ako naging mababa sa ibang mga babae, at hindi ako binubuli ni Hector kung ang isa sa mga maimpluwensyang at prestihiyosong lalaki ay maaaring mahalin ako. Kahit si Lola ay mas pahahalagahan ako kung ganoon. Iyon ang naisip niya. Gayunpaman, hindi iyon naisip ni Willow. Naisip niya na si Linda ay isang unsophisticated at walang utak na batang babae na nagmula sa mga rural na rehiyon. Gusto niya talagang makakuha ng kapangyarihan at kayamanan gamit ang hitsura niya. Bakit ko siya dadalhin sa paligid ng bayan kung hindi ko siya kailangan para tulungan akong harapin ang bitch na iyon? Nakatanggap si Willow ng email sa kanyang cellphone sa sandaling iyon. Siya ay mukhang labis na nasa sabik pagkatapos niyang mag-click sa email. "Willie, anong problema?" Kinakabahang tanong ni Leila. "Nay, naimbitahan ako sa isang sosyalistang party na magaganap sa Baseburg bukas ng gabi." Ang socialite party ay isang party na naganap sa Baseburg, at lahat ng mga bisitang naimbitahan sa party ay mga anak ng lahat ng mga kagalang-galang na pamilya mula sa buong Baseburg. Lahat ng mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay magtitipon sa piging pagdating ng oras. Siyempre, hindi lang mga dalaga ang dadalo sa socialite party, kundi marami ring mayayamang lalaki. Napatulala si Madam Vanderbilt nang marinig niya iyon, kaya tumayo siya at sinabing, "Willie, isasama mo si Lynn bukas ng gabi ha. Kung pareho sa dalawa kong apo ang makakapagpahanga sa kanila, tiyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga Vanderbilt." Bahagyang nalungkot si Willow nang marinig niya iyon, ngunit ipinaliwanag niya lamang, "Lola, ang mga dadalo sa handaan ay kailangang magkaroon ng liham ng imbitasyon, at isa lang ang mayroon ako." Hindi natuwa si Madam Vanderbilt nang marinig ang tugon. Sinubukan din siyang kumbansihin ni Leila. "Oo, ina, hindi makakapasok ang isa kung wala silang invitation letter para sa socialite party na ito. Kahit si Z ay hindi makakasama sa handaan. Si Willow ay palaging kilala bilang iligal na anak ng Vanderbilts. Kaya naman hindi siya kailanman nakilahok sa anumang ingranding salo-salo. Ang Vanderbilts ay maaari lamang ituring na isang mayamang pamilya, ngunit hindi isang iginagalang na pamilya sa Baseburg. Kaya naman, hindi maaaring imbitahan ang mga miyembro ng pamilya nito sa kapistahan ng lungsod para sa mga kilalang tao. Kabanata 105. Siguro dahil sikat na si Willow ngayon at inimbitahan ng exception. Sa madaling salita, ang kakayahan ni Willow na maimbitahan sa naturang kaganapan ay nagligtas sa aking katayuan sa pamilya. Tumayo si Stephen at tahimik na umakyat sa kwarto doon na bahagyang lumiwanag ang kapaligiran ng silid. Napangiti si Leila. "Aakyat ako sa taas para makita ang tatay mo." Sinundan siya ni Leila sa kwarto. Nang makitang mukhang distressed ang ekspresyon ni Stephen, humakbang siya at hinawakan ang braso nito. "Mahal, ano bang problema mo?" Inalis ni Stephen ang kamay niya. "Bilang isang ina, paano mo pinapayagan ang iyong anak na kumilos ng ganito?" Si Leila, na napag-alitan bigla, ay nataranta. "Anong problema ni Willie?
Hindi siya ang nagdisenyo ng lahat ng alahas na iyon. Maaari mong lokohin ang iba at si inay, ngunit hindi mo ako maaaring lokohin. Masyadong maraming alam si Stephen tungkol sa kanyang anak. Kumbinsido siya kung ang serye ng mga alahas ay sinasabing idinisenyo ni Maisie dahil halatang nasa taas ang kakayahan at lakas nito. Gayunpaman, kung sila ang magsasabi na disenyo ni Willow yun, hindi niya makumbinsi ang kanyang sarili na maniwala sa pahayag. Umakbang si Layla at niyakap siya. Mahal, napagkamalan mo si Willie. Si Willie ay nag-aaral ng disenyo ng alahas, kaya lang hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol doon. Nanatiling tahimik si Stephen. Nagrabyado namang dagdag ni Layla. Ginagawa din ito ni Willie para sa Vanna. Yes, she's not as competent as Z, but she's been working hard. Kung hindi ka naniniwala sa kanya, hayaan mo na lang. Ngunit hindi mo ba makikilala ang kanyang pagsusumikap? Hindi naman sa hindi ko ito nakikilala, ngunit paano siya makakagawa ng gayong perpektong disenyo sa napakaikling panahon? Hindi alam ni Stephen kung bakit, ngunit palagi siyang may masamang premonition sa kaibuturan. Mukhang napaka-pamilyar ng mga disenyong iyon, lalo na ang kanilang konsepto ng disenyo. Sinuyo siya ni Layla at hinaplos ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga daliri. Mahal, huwag na tayong mag-alala sa affair ni Willie. Oras na para pag-usapan tayo. Alam mo, ang nanay mo ay nakatutok sa Vanna ngayon. Kung magkakaanak pa tayo ng lalaki, tiyak na mas pahalagahan niya tayo. Si Layla ang nagkusa na halikan si Stephen. Pagamat nasa 40s na si Layla, napanatili niyang mabuti ang sarili. Kilalang kilala rin niya ang mga lalaki, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Siya ay palaging open-minded at napaka-sexy. Napaka-seductive niya na walang lalaking makakatiis sa kanya, at pagkaraan ng 2 hanggang 3 minuto, hindi na napigilan ni Stephen ang kanyang sarili. Kinabukasan, sa gabi, kinanap ang socialite party sa sikat na VIP hall ng Regal Ballroom. Isang pulang carpet ang inilatag sa labas ng pasukan, at 12 ng mga security guard ang naroon na nag-iingat. Ang mga sasakyang pumapasok at umaalis ay lahat ng mararangyan na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar o kahit milyon-milyon, at ang mga babaeng bumaba sa lahat ng sasakyan ay napakarilag na bihisan at may matikas na kilos. Sa gitna ng napakagandang bulwagan ng banquet ay isang malaking sari-saring merienda at cake layered trays, fruit platters, at iba't ibang masasarap na alak. Ang mga pamilyar na celebrity at socialite ay nagtitipon-tipon upang uminom at makipag-chat, tinatalakay ang mga maimpluwensyang at mayayamang kinatawan ng lungsod. Siyempre, ang nangungunang mga dadalo ay papasok sa venue sa pamamagitan ng mga pribadong CP. Ang kanilang mga invitation card ay itim sa kulay itim na kumakatawan sa mayayaman at makapangyarihan, habang ang puti ay kumakatawan sa mga kababaihan mula sa ordinaryong mayayamang pamilya. Dahan-daang naglakad si Maisie sa gitna ng mga tao na may hawak na wine glass. Ang magandang hubog na tube-top na panggabing damit ay ginawa ang kanyang baywang na mukhang payat, at ang itim na ban ng buhok ay naglabas ng pinakamahusay sa snow white na damit. Ang hindi regular na mahaba at mixing kristal na tassel na hikaw na nakasabit sa magkabilang tenga niya ang naging pinaka-finishing touch. Ang maselang tiklop sa laylayan ng mahabang damit ay malumanay na kumakaway habang naglalakad siya sa pasilyo, at para siyang namumulaklak na liryo. Naglakad si Kennedy papunta sa kanya. Mayroong halo ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay dito, kaya huwag tumakbo sa paligid. Nakuha ko. Napangiti si Maisie. Paggaman ng pagdalo sa gayong mga partido ay hindi kailanman nakapukaw ng aking interes, narito si Willow, kaya bakit hindi ako sumama at sumali sa kasiyahan? Oo naman, nagpakita si Willow sa okasyon. Nakasuot siya ng strapless black evening dress na may matataas na tinidor at kinulat ang kanyang buhok, ang kanyang makeup ay mukhang mabigat at kaakit-akit.